pangdikdik. Ayan. Pati pandikdik ko, malaki kasing laki ko, di ba? Hello everyone! Welcome back to Paduster's Tips and Tricks by Mommy Cheryl. Today, pag-uusapan natin ang paggawa ng isang natural fertilizer using eggshells. Tama kayo ng pagkarinig, guys. Eggshells ang gagamitin natin. So, ako, bilang isang dakilang basurera, ay nag-iipon din ng mga eggshells. O, papakita ko sa inyo yung medyo naipon ko na, ha. O, di ba? Nakita niyo to? Ang laki-laki nitong container na to. So, aside from this, meron pa ako dong ibang eggshells na hindi pa nadudurog. So, ito nga yung eggshells na to, ang gagamitin natin na natural fertilizer. Pero bago natin pag-usapan kung paano natin gagawin tong natural fertilizer, explain ko muna sa inyo kung bakit eggshells. So, of course, hulaan ninyo kung ano ang meron sa eggshells. Sige nga. Oo, tama. Meron siyang calcium. Dahil ang eggshells ay 96% made up of calcium carbonate. So, ang calcium ngayon is one of the essential nutrients na kinakailangan ng ating plants. Aside from that, ang calcium, it helps moderate the acidity of the soil. Kaya, maganda ang paggamit ng eggshell. At least, hindi mo kagad tinatapon lang sa basurahan, di ba? O, kundi, magagamit mo pa ito sa inyong mga halaman. So, paano nga ang gagawin natin? Siyempre, ang bida, ang mga eggshells natin. Siyempre, hugas to. Kasi kapag hindi hugas, mabubulok, mabaho. Ayun. Tapos, container. Yan. Kailangan natin ng container. At, ito. Pangdikdik. Ayan. Pati pandikdik ko, malaki kasing laki ko, di ba? Ayun. So, gagawin mo lang naman is, maglalagay ka lang ng eggshell, syempre, at dudurugin mo lang ito ng pinong-pino. Actually, depende sa'yo kung gaano kapino ang gusto mo. So, minsan, hindi naman maganda yung sobrang pino. Dahil, syempre, powder na ang lalabas doon, di ba? Tapos, pag powder, pag nagdidikit ka, parang lumulutang siya doon sa tubig. So, ako, tama lang yung sukat, hindi masyadong malaki. Pag masyado namang malaki, hindi rin naman maganda. Kasi pag nilagay mo siya doon sa lupa, tapos, ang mangyayari, parang magkukumpul-kumpul siya in such a way na mabablock naman niya yung soil. Ayun. Tapos, parang magkakaroon ng algae, ganun. So ako, sakto lang. Tamang-tamang laki lang na para siyang design ngayon sa soil. So, mga ganito lang. Ayan. Tama na. Ewan ko kung makita ninyo. See? Mga ganyang kalalaki lang. Hindi masyadong powder, hindi rin masyadong malalaki. Ayun. So, ganito yan. Oh. See, ito na yung ibang na nadurog na namin. So, pag nakakapuno ako nito, kasi malakas kami sa egg, binibigyan ko din si Mama G kasi madami ding plants si Mama G. Tapos ako din, nilalagay ko din siya sa mga plants ko, sa mga soil, doon sa iba-ibabaw. Kasi nakakaganda din siya. Kasi 'di ba parang di ba minsan, di ba, tayo bumibili tayo ng mga pebbles, ng mga rocks na puti, tapos nilalagay natin sa mga soil para mas maganda tingnan yung halaman. Likewise, itong eggshells, ganun din ang nagiging purpose niya. So, aside sa pagiging natural fertilizer niya na pagbibigay ng calcium, nakakaganda din siya sa itsura ng plant dahil parang nagiging decoration yung puti doon sa soil. So, ayan guys, sana may natutunan ulit kayo sa akin. See you again soon. Bye! But wait, there's more. Alam nyo ba guys na pwede nyo pagkakitaan itong mga eggshells na to. Lalong-lalo na kayong malalakas gumamit ng eggs. Yung mga nagbe-bake dyan or malakas magluto ng mga embutido, yung mga ganyan na may kailangan ng itlog. Kasi nakita ko doon sa mga plant shops, nagtitinda sila ng mga crushed eggs as fertilizer. Per grams pa nga ang bentahan. So, try nyo din. 'Di ba? At least yung mga waste niyo, nako-convert niyo pa rin into something na pwede nyong gawing negosyo. So, yun lang.
Isang tip ulit yon, di ba? Sige, babay na talaga.